Hello offloaders sa Pinas Market! Welcome back to my channel. Thank you very much sa mga viewers and subscribers. So marami tayong videos din, no? So aside sa ginagawa nating top gainers sa open market sa Pilipinas, gumagawa na rin tayo ng isang special edition. So individual stock to siya na pinipictures nire-review natin. Ngayon ay mag-review tayo kay nickel, NIKL, kung paano ka kumita kay nickel, ano? So yan si nickel sa ngayon ay nasa 5.14, nag-close siya kanina, ano? So burahin muna natin tong mga drawing natin dyan kasi para malaman nyo kung paano, ano yung ibig sabihin dyan, ano? Para medyo malinaw-linaw ang ating paningin. So dati hawak natin to si nickel dito sa taas to siya sa city. So bumaba siya dahil nga hindi natin bininta, ay matagal tayo binalikan, ano. So hanggang ngayon hindi pa tayo binalikan. So ito yung mali na ginagawa ko eh. At natagal ako na nag-piso cost averaging eh. Hindi ko siya unti-unting binili. Kasi binili ko to siya last 2023 pa. So nung bumagsak na wala na ako ng gana, pinabayaan ko siya. So nag-focus ako doon sa US market eh. So dapat pala na habang kada sahod nagbigay ako ng ano, paunti-unti para bumaba siya, ano. Ito yung mali ko eh. Kasi tingnan mo kung inano ko siya, so dumikit sana ako dito sa presyo niya sa baba na dos at kumita na sana tayo. Kaso huli na nitong late lang ko nag-piso cost averaging. So kung ano yung piso cost averaging, meron tayo diyan sa ano, search mo lang sa ating video yung piso cost, search mo piso cost averaging at para makita mo yung ayan, no. So dito panoorin mo yan, piso cost averaging, para maano mo. So bago ang lahat pala, huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button at saka bell button para ma-notified ka palagi sa ating update kada araw, upload na video kada araw. So balik tayo. So dapat nung nag-piso cost averaging ako, kay sana bumaba na yung presyo ko at kumita na tayo sana, no. Kaso lang nitong huli lang ako nag-piso cost averaging kay nickel eh, kasi nakapokus tayo sa ibang mga stock naman. So dahil nawalan, pero kumikita pa rin tayo dito sa pamamagitan ng mga dividends. Yan, no, dividends yan. Ilang beses tayo nakatanggap ng dividends at malaki naman hawak natin. Meron na tayong hawak dito na almost 23 or 24,000 na share dito kay nickel. Meron tayo kay BDO at meron tayo kay Metrobank. So ang ginawa dito ni ginawa ni nickel ay nag-form siya ng kung titingnan mo siya sa malayuan na tingin, nag-form yan siya ng cup eh. Itong cup na pattern ay ano yan, effective talaga, parabolic siya eh, pababa, ganun pababa, tapos umaksyon pataas, ano. So ano natin para medyo ayan, yan siya. So yung ano natin dito kay nickel, kung titingnan natin sa malapitang tingin naman, so dito malapit, akala ko nung nung February akala ko babalikan na sana tayo, no, malapit na tayo sa ano. Kaso nagkagulo-gulo nga, mayroong sigalot nangyari ay bumagsak yung presyo. Pero ngayon ay paunti-unti naman siyang akyat. So si nickel, kung nakikita nyo si nickel, ay nagkaroon siya ng bullish ngayon, bullish candle, ano. Noong last 3 days ago, maraming nag-profit, akala ko dito sa dito siya umangat siya dito nung panahon ng nung Miyerkules. Ang problema, maraming seller dahil may sell order block dito. Ito kulay red, pula yan dati eh, sell order block. Kaya nung dumating yung presyo dito,
umabot siya, bumagsak siya, ano. So sa ngayon parang gustong bumalik ulit Friday ngayon, pero parang maraming bumili. May nagkaroon ng 4.2 million kasi malaki ang green kaysa dilaw, ano. So titingnan natin sa ano. So yun, merong nagbinta, nag-take profit dahil Friday nga. So maaari to si nickel, dapat sa Lunes pagbalik kailangan ma-break na niya yung 5.19 para diretso siya sa taas. Meron tayong sell order block dito at meron tayong dito sa 5. So maaari sa mga darating na linggo ay ito si nickel, kailangan pag na-break niya yung 5.19, ito dito mag-pullback konti, tapos ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan hanggat angat. So yan yung small time frame kay nickel sa 1 hour. Ito lang tayo sa 1 hour, ano. So nandito na tayo sa 6 pesos ang ano natin, piso cost averaging, ay maaari na tayong balikan o magkadikita na tayo kay nickel. So pag dumating diyan sa panahon na to, ito dito dahil gray na siya, so ibig sabihin nasungkit na yung mga seller diyan. So paunti-unti nang nabawasan. So mahina na yan na ano, hindi na siya pag bumalik ang presyo dito, umangat, hindi na yan gaadong mag-resist. So pwedeng bababa lang konti hanggat maputol yan siya, magkatulad nito. Meron pa rin yung mga seller diyan, kaya medyo mag-bounce back yung presyo pagdating dito at maaring maputol na yung gray color, maging katulad na diyan, ano, naputol na siya. So ibig sabihin pag bumalik ang presyo dito sa kanyang area na yan, ay maaari ng tuloy-tuloy na, ano. So baka ngayong bago magtapos ang Mayo, mabalikan na yung presyo natin na 6 pesos sa BDO at dito sa kay First Metro 6.58 at maaari na tayong kanina nakatanggap tayo ng ano so meron mabalikan na tayo, ano. So susunod naman pag may mga matanggap tayong dividends, kanina may natanggap tayong dividends sa mga ilang stock natin, ano. So nabili natin ulit si nickel kanina, so nag 6.58 na tayo dito kay BDO 6. So malapit na tayong balikan ni BDO. Piso na lang to diferensya. So ano ko dito, pananaw, bago magtapos ang Mayo, mabalikan na tayo kay nickel, ano. So at kikita na tayo dahil ang target price natin sa ngayon kay nickel ay CT or OTSO, dahil itong cap na babalikan niya, yung mabuo tong cap, ano. Pag nabuo yung cap na yan, may pag-asang mag-consolidate si nickel dito, mag-form siya ng hawakan, di ba? Yung baso, wala tayong sample ng baso di ba yung baso may hawakan yan. So ganito yung pattern ng ano ng cap and handle Then ang target nito na medyo malayo ang target, ang long term pang long term na target ay itong lalim ng cap, ano, ng. So kung sukatin mo yung cap na yan, ito yung lalim niya. Meron na tayo dito saglit lang. Grabe natin to, ayan, no? So yan yung sukat ng lalim ng cap, ano. So para mapakuha ka ng target price na malaki, ay hiramin mo tong lalim niya at dalhin mo dito sa taas, ilagay mo diyan. So pag nahit na yung 2 ay itong CT or OTSO, ang target price natin is 13 kay nickel sa long term. Pero sa ngayon na buwan na to, baka talagang, kasi si BDO, CT, size naman si Metro, coal, size. So talagang may pag-asa na aabot dito sa Otsoba at mabalikan na tayo, ano. So yan yung ano natin kay nickel, pananaw. So isipin mo marami kasing ano na yung iba nawala ng gana mag-trade sa Philippine stock dahil bagsak daw. Bagsak nga naman yung Philippine stock nga. Tingnan mo yung ano naman, no. Yung presyuhan naman talaga ng ano. Kanina bagsak talaga yung
bumagsak siya eh. 5,960. Bagsak siya ng 1.21. So dahil bagsak siya, dahil Friday nga ngayon, maraming nagbintahan, nag-take profit yung mga foreigners. So, sinabi nila bagsak yung Philippine stock market, walang gana mag-trade yan. O nga naman, bagsak yung, kasi itong PSEI na index na yan, dinadrive yan ng mga blue chip stock. Marami yan siya na blue chip stock. Ito yan, binubuo yan. 30 yan sila eh. Dito nang galing yung presyo na yan. Kaya kung maramihan yung kadalasan dito sa blue chip stock, bagsak siya, talagang magbagsak din yun. Diba? Kasi ilan lang yung nagkulay green diyan. So bagsak talaga. Pero kung magpunta ka sa mga individual stock, doon ka kikita kasi individual ka naman. Yung itong presyo ng PSEI, hindi mo naman mabili yan eh. Mabili mo yung mga individual stock niyan na sakop ng blue chip. Itong nickel nasa mid-size cap siya, hindi siya sakop ng So isipin mo dito si nickel, kung bumagabak dahil ayaw mo bumibili eh. Kasi parang ako yan eh, nung bumagsak siya, nawala na akong gana eh. So hindi ko siya hinabol yung presyo Pero mali pala yun eh. So kung hinabol ko siya, baka na. So parang binalik ko na to So, ngayon, kung dito ka bumili kay nickel sa baba, sa DOS, dahil mura na nga siya, binili mo siya noong, kailan pa yan? March 25. Tapos ngayon is May 26. So, 1 year ago, So, dito July, di ba? So, nag-umpisa siyang umakyat July. So, less than 1 year, 1 year na. So, kung dito ka nakabili nga. So, 1 year after, umangat yung nickel. Magkano kinita mo siya after 1 year? Kumita ka ng 150%. Ibig sabihin, kung may 10,000 pesos ka dito kay nickel noong 2025, naging 139. So, naging na siya. I-multiply mo ng 139%. So, naging 13,000. Diba? Kasi hindi. 100%. So, yung 10,000 mo, calculator natin para madalian. Parang hirap na hirap tayo ngayon. Parang hindi na gumana yung utak. So, 10,000 yan, multiply mo siya ng 1.39. So, naging kumita ng 13,900. So, ibig sabihin yan, yung 10,000 mo, naging 23,900 na ang total niya kasi kumita ka ng 139% di ba? So, yun yung nakaganda dito sa Philippine stock market. Although mahina nga tagal, mabagal talaga, pero kung long term ka naman, hindi ka naman day trader o swing trader, ay walang problema dito sa Philippine stock market. Pero kung hindi ka gusto mo ng swing trader at saka day trader, ay dito ka sa magsunog ka ng pera dito sa US stock market. Sipin mo 100% tumubo. Dito mo yan pero dito talaga mahirap mag-day trade sa US market eh. Maandar yung mo diyan. So kaya bumalik ako sa Philippine stock market eh kasi parang dito may trabaho pa naman tayo. So dito walang problema kung long term tayo or swing trader lang tayo. Pag kumita na, binta na natin. So yan dito si nickel, yan yung pananaw natin na 7.5 ang target natin kay nickel. So wag natin pabain, baka tumagal tayo eh. So, ang target na city after diyan 13. So, malapit na tayo. Binalikan ni nickel. So, basta ngayong Mayo, magkapira na tayo kay nickel. So, yan lang po. At maraming salamat. At huwag kalimutan ulit mag-subscribe sa ating channel. Sa bukas na naman ulit maggagawa naman tayo ng mga special edition na individual stock ang i-review naman natin. So, abangan nyo kung anong stock yan. Suggest naman kayo, comment down below kung anong gustong stock
na ipag-review nyo. So, hanggang dito na lang po. Pabalik-balik. Maraming salamat. Adios, mi amigos, mi amigas, babus.